Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk His Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about your former president, the once and mighty Fallen from Grace, Rodrigo Roa Duterte. Kasi po, tayo po ay may nakitang isang post ni Mr. Benji Contreras sa kanyang FB page. Maraming salamat po Mr. Benji Contreras, no. Sinusubaybayan po natin ito, no, kasi isa rin po siyang mahusay na magsaliksik. Bakit po mga kababayan? Ito po nakita ko. Balita pala ito nung Inquirer way back July 11 of 2015. A year before maging presidente si Digong. Siya pa po ay mayor ng kanilang city na Davao. Ito po, Duterte defends allowing heroes burial for slain NPA leader. Meron pala niyan. Akala ko ba ang NPA kalaban ng bayan? Kalaban ng gobyerno? Bakit binigyan ni Duterte ng heroes burial itong slain NPA leader na ito? Tingnan natin kung ano po, no? Mag-recollection tayo. Tingnan nyo po yung larawan na yan. Lang larawan na yan, ito yung prosesyon ng mga NPA sa lugar ng Davao na pinayagan ni Duterte na pumunta sila, bumaba sila at bigyan ng heroes burial yung kanilang slain leader. Ano kaya feeling ng mga militar during that time, no? Tingnan nyo kung gaano kagago si Duterte that time. Hindi niya pinahalagahan ang armed forces natin. Dapat binigyan mo rin ng heroes burial lahat ng mga pinatay nito. Sino ba tong ungas na ito, no? Basahin natin yung article. Mayor Rodrigo Duterte has continued to defend his decision to allow a heroes burial for slain New People's Army leader Luencio Pitao, diyan daw po sa bayan ng Davao. Criticism against Duterte flooded the social media and accused him of being a communist too after he allowed the MPA to hold a funeral march for Pitao, also known as Parago, alias Parago. So, ibig sabihin, dito pa lang mga kababayan, isa na siyang diktador. Binaliwala niya ang mga kasundaluhan. Bakit mo to bibigyan ng heroes burial kung leader ito ng MPA? Bakit hindi nyo bigyan ng heroes burial ang mga pinatay nitong sundalo at mga pulis? Ito po sabi, no? Anti-communist leader Pastor Alcober even wrote on his Facebook page that Duterte should be condemned. Ito ang sabi lang ni Duterteng kupal. Parago is dead. Death is permanent. But to me, when the person is dead, it is all even. O tingnan nyo, sa kanya. It's all about him. Selfish, misogynistic, narcissistic, tulad ng anak niya. Para sa kanya, okay na. Paano po naman yung feeling ng mga pamilyang pinatay ng mga ito? Tulad ng sinasabi ng anak niya doon sa speech. 'Di ba? Sinabi ng anak niya na ayaw sa peace talks, ayaw sa amnestiya. Pinaparating na sa gobyernong Marcos na sa pamamagitan ng amnesty mo at peace talks mo mawawala ng hustisya ang mga pamilya ng mga pinatay ng mga teroristang grupong MPA na ito. Pero yung tatay niya pala, hindi rin pinahalagahan. Yung damdamin ng mga napatay ng mga sundalo ng mga teroristang grupong ito. At napakalaking insulto nito hindi lang sa pamilya ng mga sundalong napatay, kundi sa mismong kasundaluhan. Dahil ito pa lang si Duterte ay isang MPA sympathizer. He said while Parago was a communist leader, he should be respected for his ideology. Okay, nandun tayo sa ideology niya. Pero hindi kinakailangan gumamit ng dahas, hindi kinakailangan humawak ng armas para ipaglaban mo ang iyong ideolohiya. 'Di ba? Very twisted ang kanyang rason. Self-serving, kaya nga he keeps defending. Selfish po. Wala po siyang pakialam. Yung sinasabi niyong mabait, no, dito na lang eh. Kung vlogger tayo dito, tinira na natin tong ungas na ito eh. Di po ba? Ito pa ang isang kagaguhang sinabi niya. After all, that guy is not an ugly guy. Ewan ko kung physical o sa ugali. He was not a robber.
He did not sell drugs. He was there dreaming of a different setup for the Philippines. That is all his sins. So, ibig sabihin, wala siyang sa kasalanan. Wala siyang accountability and responsibility sa mga grupo na inutusan niya na mangtambang pumatay ng mga sibilyan, no? Ng mga kasundaluhan, ng mga kapulisan. Hindi nga siya yung robber. Hindi nga siya nagbenta ng drugs, pero siya ang leader. Siya ang nagbibigay ng command tulad mong ungas ka. Hayop ka pala. Diba? Nakita nyo kung paano niya idepensa itong, 8 taon na ito pero nahalungkad po ni Mr. Benji Contreras. Saludo po sa iyo, sir. Di po ba? Sabi niya, death is permanent. Patay na yung tao. So para sa akin, even na. Ha? Ganon. Di po ba? Ganon. Binaliwala mo. Hindi mo nirespeto ang mga pamilya ng biktima. Hindi mo nirespeto, no? At binaliwala mo ang buhay na pinatay ng mga ito. Nagbigay ka ng heroes burial. Di po ba? So therefore, sympathizer ka. Tapos ngayon, galit na galit ka sa MPA. Nakamaskara ka lang pala, Duterte. Isa kang hunyango. Mapaglinlang ka. Misogynist, narcissistic, selfish person ka. You are a psychopath. Baliw ka. No? Ito pa mga kababayan, ito pa patunay. Meron po tayong nakalkal dito sa TikTok. Salamat po dito sa user na Norberto Sakalam 12. No? Ito po. Sana wag niyo po akong i-copyright. Ito po. Pakinggan ninyo at panoorin ninyo. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA. Nayagan din ng alkalde na makapasok sa Davao City ang mga NPA para makadalo sa burol ni Commander Paragon na napatay ng mga sundalo. Para sa mga malapit kay Duterte, malalim ang samahan ng alkalde at ni Jose Maria Sison, ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines. So yan po, mga kababayan, sa mismong bibig ng yumaong alagad ni Satanas, Joma Sison. Duterte is the best NPA recruiter. Malalim ang samahan nila ni Duterte. Bumakyat nga daw po yan ng bundok, dinadala ng mga supplies ang MPA. So di ba nakita nyo? Imbis na ipahuli niya o hulihin niya ang mga MPA na to dahil lumalaban sa gobyerno ng te-terrorize, kinadal-kadal niya, niyakap niya, supporter siya. Tapos nga sasabihin niya, kayo pinatay, kayo pinatay. Ano lang pala yon? Nilalaro lang tayo. Mahusay nga silang manglaro Sabi nila, di ba, magaling sa politika si Duterte. Ayun, nalin lang tayo, mga kababayan. Nalin lang tayo. So therefore, ito rin yung anak niya. Baka kunwari, lumalaban daw sa MPA, pero di ba? Like father, like daughter. Ayaw daw ng peace talks. Ayaw ng amnesty. Ano gusto nyo? Bakbakan na lang palagi. Pero yung tatay mo pala, the best. Sabi ng anak ng demonyo na si Joma Sison, the best NPA recruiter, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, tapos kinakalaban niya ngayon si Castro dahil tinitira yung anak niya. Gago ka, ba't mo tinitira ang anak ko? Magkakakadre tayo. Di po ba? Buti na lang si Celis, alaga ni disappointing son of God. Kung hindi, baka Kaya pala, hindi makontra ni Duterte yung mga kadre-kadre dyan sa SMNI. Wow, galing mo. No? Ayan. Eto pa, mga kababayan. Yung mga kakampi niyang mga bugok. Ito kayang tatlo na to, sasama kaya hanggang dun sa kung sakali man, no? Sakali lang. Baka babantayan nila yung selda. O magpapakulong na rin sila. Di ba? Ang kakapal ng mukha nito. Wala daw iwanan. Yan, sabi ni Bato. Walang iwanan. Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo, stay loyal to Rodi Duterte. Sige. Siyempre, laki ng pakinabang nyo dyan kay Kupal Di po ba? Sabi sa balita, Joma Sison and Rodrigo Duterte have a deeper ties. Sabi mismo ni Joma, Duterte is the best NPA. Kung pwede nga siyang lagyan ng medalya, bibigyan siya ni Joma You are the best, Rodrigo. You are the best of everything for Joma Sison. Former President Duterte can be assured these 3 senators won't abandon ship and move to another political party.
De La Rosa, Padilla, Go have committed to stand with the former president, chair of the PDP Laban through thick and thin. The assurance was made after Duterte had a bonding time with his three party mates during recent holiday gathering. A snapshot of the four allies have been posted on by De La Rosa. Ito po sabi ni Mr. Clean. PDP Laban, team walang inuwanan, walang atrasan, walang sukuan. O ayan, sige. Di walang sukuan, di walang problema. Di ba? O, sila naman naglolokohan dyan eh. No? Sige. Huwag kayong magbitawan. Ganyan talaga. Till death do you part. O sige. Pero ang problema, baka hindi till death do you part. Baka sasamahan na rin nila si Digong doon kung saan man siya pupunta. Baka pati hanggang impyerno. Yun. Mga ano to eh. Mga aso ni Duterte yan. Kung si Duterte, aso ng China, o aso na naman niya yan. O come on, chuchu. Ganon sila, mga kababayan. Walang iwanan. O, eto pa. No, dagdag na natin to lahat. O, tingnan nyo po yung larawan na yan. Sino yan? Si Go. May katabing inchik. Baka yung kumakamay, inchik. O ano na? Mga tuta ng Chekwa. Tuloy daw ang serbesyo. Rodi Duterte thanks allies in PDP gathering. O, sino ang mga allies niya? Mga Chekwa, mga kababayan. Uta. Tuta ng Chekwa, labas. O, yan, makita nyo na, yung tatlong bugok dyan. No? Yan naman kasing sigo, kaya lang yan nagbibigay ng statement sa West Philippine Sea. Kasi kasama siya sa komite ng defense. Kaya wala siyang choice, kundi maki-chime in, di ba? Pero ang totoo niyan, alam nyo na, alam na this. Di po ba? O, yan ang masakit na katotohanan. Di ba? Na itong tatlong ito, kasama na siguro dyan si Amy Marcos, lilipat na rin ang PDP Laban niya. Lumipat na kayo kasi ang totoong nasa PDP Laban, no, ay si Coco Pimentel, sila Manny Pacquiao, yun ang totoong totoong PDP Laban, mga kababayan. 'Di ba? Pinapasok mo, pero yung pumasok inagawang ka, o 'di ba? Talagang alam na alam, mga kababayan. Style na style inchik, 'di ba? Oh, sabi daw ni Duterte, sige, diyan lang kayo. Hayaan yung makapangisda yung mga kababayan namin. Pero anong ginawa ng China? Ha? Hindi na umalis. Inagaw na. O, di ba? Kuhang-kuha sa textbook ng China ang ginagawa nitong si Duterte at mga minions niya. Tinanggap ni Coco, akala ni Coco, magiging magkaibigan sila, long-time partner. Yung pala, nung nakapasok, inaas siya. Oh, inagaw din. Di ba? Oh, meron pa nga akong nabasa dito, mga kababayan, na hihikayatin daw ni Bato si Coco Pimentel na sana makialyado na sa PDP. Nek-nek ninyo. Inherited yan ni Coco Pimentel sa kanyang tatay. Kaya pakita nyo, yung PDP Laban ni Duterte, ni Coco, mga original, yan? Anti-Marcos. No? Hindi ko maintindihan si Amy, sumasama sa mga anti-Marcos group. Marcos siya. O diba? Conflicted. Ang mga puta. Conflicted po siya. Diba? O, ito yung sinasabi ko sa inyo. Manila Standard. PDP Laban moves to unify factions. O diba? Dalawang faction yan eh. Faction ni Coco, faction ni Ahas Duterte. Ha? Okay? O, ito po former ruling party, Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, is taking steps to unify its faction. Sabi ni Lobin. Mukhang maingay na naman si Lobin. Gusto niya daw magtsatsa, gustong extend yung term ng executive and legislative. Good luck, no, sa plenary. Sana maidepensa mo yan. Dependent in English, English dapat. Walang Tagalog, hindi pwede. Padilla, together with Go, represent a faction from the side of former Duterte, while the other side is led by Coco Pimentel III. Ayan. I court him. Hindi pala si Bato. Si Lobin pala. I court him every single day. Every day, I tell him, Boss, let us just unite in the PDP. Totoo bang sinabi to sa English ni Robin o Tagalog? No? Baka sabi dito, niligawan ko every single day. Niligawan ko bawat araw. Bawat araw, sinasabi ko, Boss, mag-unite na tayo sa PDP. In English lang ng Manila Standard. Di po ba? Bakit kasi naman ninyo inagawan?
Di po ba? Kung may decency kayo, dapat gumawa na lang kayo ng sarili nyong partido. Di po ba? Hindi. Feeling nyo, in-invade nyo yung PDP laban eh. Di po ba? Nakakahiya naman itong mga to. The split in the ruling party started when Duterte camp held its own National Assembly, claimed party leadership, and refused to endorse the presidential bid of Pacquiao in 2022. Tita nyo? Nakita nyo? Paano sila mang-agaw? Clear textbook ng Chekwa. He said the ongoing talks with Pimentel have the blessing of former President Rodrigo Duterte. Even before we were given the freedom to speak with Senator Coco, Go said the talks are still in the consultation stage and cannot yet be considered formal. Oh, ibalik nyo na lang kasi yan kay Coco. Diba? Pimentel's father, former Senate President Aquilino Pimentel, established the PDP laban with the late Senator Benigno Aquino Jr. in 1982. Tama, mali, na sila ay dilawan. Si Digong dilawan. Diba? Therefore, yung inaaniban ni Amy ay anti-Marcos. Pero siya Marcos, mukhang nakakaduda ng pagiging Marcos ni Amy. Di po ba? Tama, mali. Ha? Kaya ano po, talagang makikita nyo kung paano mang-agaw ang Duterte. Clear textbook from the Chinese. Kunwari, papasok, maamong-maamo, pag naandun na, tutuklawin na lahat. Yan lang po yun, mga kababayan. So nakita nyo ha, si Digong, NPA sympathizer. The best recruiter ng NPA ayon kay Joma. Tapos dito, no, wala daw iwanan yung 3 bugok na senador na hindi nila iiwan si Duterte, maski na sa mapunta. Siguro hanggang sa pagtai niya, sa pag-ihi niya, pagpaligo niya, nandyan silang 3. Pag napunta sa kulungan, sabi nga ni Robin, sasama siya. Ay, sana next year, sana asikasuhin na ng korte yung kasong sinampa ni, sino yon, si Castro, at masentensyahan. Kung masentensyahan ng guilty, criminal yan, may pagkakulong, sasama kaya si Robin? No? Pwede naman, kasi si Dilima, di ba, nakulong, senator pa siya eh. Tingnan natin ang loyalty nila hanggang saan. No? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.